Good morning history buffs, history lovers. Welcome sa isang bagong episode ng History by Bike. And nandito tayo ngayon sa Manila. Binabaybay natin itong TM Calao. So switch na tayo dito sa papuntang Luneta. So ang episode natin ngayon is tungkol sa execution ni God Jose Rizal. So bago natin simulan yung video, makalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is our new video, the execution of Dr. Jose Rizal. Nandito na tayo sa western end ng Rizal Park. Ito yung malaking flagpole dito. Ayan. So discuss natin yung last hours ni Dr. Jose Rizal dito sa Mundong Ibabaw. So siya'y nakapiit or nakakulong sa Fort Santiago sa may Intramuros. So banda dun yun, dun pa yun yung Intramuros. Sa last few hours niya, binibisita siya nung mga kamag-anak niya. Merong mga ilang professors din niya yung bumisita sa kanya. So ayun, yung execution site niya dito sa Bagong Bayan, well, isa yun sa mga pangalan ng Luneta noon. Hindi pa yan siya ganito. Yung nandyan sa Quirino Grandstand, hindi pa siya reclaimed nun. At iba yung layout nung Luneta nun kaysa do sa Luneta na alam natin na ngayon, panitsura niya. Okay, so December 30th, yun yung last day ni Rizal. Yun yung araw na kung kailan siya tinakda na i-execute. Naglakad siya, pinaglakad siya mula dun sa Fort Santiago papunta dito. At ang execution time niya is around 7 AM ng umaga. So morning execution yung ginawa kay Dr. Jose Rizal. So subukan natin pasukan dito yung life size diorama ng execution ni Dr. Jose Rizal. Tignan natin kung mapasok natin siya ng libre. Pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal, The Martyrdom of Dr. Jose Rizal. So medyo matagal na rin yan yung diorama na yan na nandito.
medyo maraming tao ngayon. Daming field trip. Sa pagkakaalam ko nga pala ay gawa to ni sculptor Castrillo ng diorama. So ito nga talaga yung kiniklaim nila, yung area na to saan in-execute si Dr. Jose Rizal. Okay, so ito yung setup ng execution ni Dr. Jose Rizal. Yung first line ng mga sundalo na yan, mga native soldiers yan sila, so mga kapwa din natin na Pilipino. Yung nasa likod nila yung mga Kastila. At nung time ng execution niya dito sa area na to nun, sinasabi meron nga rin daw kasama na aso. So nag-depict rin siya dito sa diorama na to, kasama yung aso. Ayun siya. So merong fraile, yun yung aso. So nung binaril na si Dr. Rizal, bumagsak na yung katawan niya sa lupa. Lumapit daw yung aso na yan, tapos parang ini-inspect niya yung corpse ni Dr. Rizal. Kinukunan niya ng pulso si Dr. Rizal. Sabi nila normal din daw so parang hindi naman siya distressed nung papatayin na siya. So ang sabi niya nga is kinasuhan siya ng inciting to rebellion, sedition, treason sa Spanish government. Pero sabi niya malinis ang konsensya niya at mamamatay siya na nang walang guilt. Naglalakad nga rin siya mula sa Fort Santiago papunta dito sa Luneta. Tinatanaw niya yung dati niyang eskwelahan, yung Ateneo. So yun yung mga magagandang alaala niya dun sa school niya. Ito pa yung mga ilang scenes ng tagpo nung trial ni Dr. Jose Rizal. So binigyan siya ng attorney, sarili niyang defense counsel, which is actually pinili niya ngayon yung defense counsel niya, si Luis Taviel de Andrade. Si Luis Taviel ay kapatid nung isang officer din na nung nauna yun yung parang bodyguard ni Dr. Jose Rizal nung siya ay hinouse arrest nung 1892. So pinapili siya sa isang listahan at nakita niya yung apelyido ni Taviel de Andrade, at yun nga pala siya yung kapatid nung dati niyang bodyguard din. Yun yung scenes na kasama niya yung mga kapatid niyang babae, yung nanay niya. So humingi siya ng tawad din sa kanila. Humingi rin siya ng tawad din kay Pasiano, or parang gumawa siya ng sulat na humingi siya ng tawad sa tatay nila sa pait na dinadanas nila dahil dun sa trial niya. Tapos yun yung nagsusulat siya ng Mi Ultimo Adios
yung last foam na isiningit niya sa isang alcohol burner, tapos pinasa niya yun dun sa isa niyang kapatid na babae. Yun, so napuntahan natin yung diorama ni Dr. Jose Rizal. Subukan lang natin bumalik dito sa Motostela. So yung Motostela, well, yan yung Rizal Monument, yun yung tawag sa kanya. Siya ay gawa sa Switzerland. So hindi yan siya yung first prize ng competition na isinagawa para igawa ng commemoration, gawa ng monument si Dr. Jose Rizal. Yung first prize niyan ay yung sa isang Belgian kay Nicoli, pero sa hindi natin malamang mga dahilan, hindi rin naman yun yung pinili na gawin na monument niya. So instead, itong kay Kisling yung ginawang monument para sa kanya. So yan. Ito yung tallest flagpole dito sa Manila. Motostela, and nandyan din yung remains ni Dr. Jose Rizal, kaya ginagwardyahan din sila siya. Yan, alam ko mga Philippine Marines yung gwardiya. Dito na natin. Alright, so yan yung episode natin for today. Hopefully nagustuhan nyo yung video natin, and this is History by Bike signing off from Luneta and the Kilometer Zero. Thank you for watching History by Bike. Merry Christmas, and see you soon on our next episode.